Saan ka punta? To the moon. Lalabas kami ng aking pamangking nagiging dabyana na rin. Hindi, joke lang. Malalaki kasi mga katawan namin eh. Kagabi pala, pumunta ako dun sa City Hall. Dumaan lang ako kasi may nakita ako parang party nila. Tumayo lang ako dun, pinapanood ko lang sila. And then lumapit ng konti, may tinawag. Nagulat sila sa akin na parang, uy, balik bayan, ganun. Kasi sa City Hall, doon sa mayor's office dito sa Vigan, nagtrabaho rin ako doon ng 3 taon. Kaya ayun, nandun pa yung mga ka-work ko, mga natirang ka-work ko. Tapos kinamusta, usap-usap, saglit. Yeah. Niyayaya akong kumain pero hindi na kasi tapos busog na ako noong time na yun eh. Tapos ang nakakatuwa lang, para akong celebrity. Nagpapapicture sila. Pero okay lang. Siguro na-miss lang siguro nila ako. Nakakatuwa lang na makita mo at makausap mo ulit yung mga dati mong ka-work sa City Hall. Kasi iba na yung mayor namin eh. At shoutout nga pala dun sa mga kasama kong, dating mga kasama ko sa City Hall. At masaya akong nakita ko kayo ulit. Oh. Tea? French fries? McDo. Oh, nagpapabili yung aking pamangkin ng McDo. So, syempre, bibili tayo niyan. Tapos ngayon lalabas kami ng aking pamangkin kasi bibilang ko siya ng kung ano yung kailangan niya sa gitara niya. Kasi siya na-appreciate ko na mahilig din siya sa mga music ganun. Kasi dati nung ako naman nung binata kami, mahilig din kami sa music. Saan panig naman ng mundo at kung anong oras mo man to pinapanood. Mabuhay po tayong lahat ng tropa. Grabeng ganda. Goodbye, Canada! Mabuhay! Ay, nakarating din kami dito sa sa Quezon Avenue pero pahirapan yung paghahanap ng parking space. Maaga pa naman dito, ang oras na isa alas 9:30. Kailangan namin kasi lumabas na maaga dahil marami pa kaming gagawin sa bahay. Naglilinis kasi kami, general cleaning pa. Ay, Diyos mio, ang init dito talaga sa totoo lang, pero siguro nanibago lang talaga. Ganito kasi yung parking ng motor dito, ganyan. Yan, yung mga motor sa gilid, may mga marka-marka na, ayan, motor parking. Dito sa side na to wala magpa-park. Yan lang sa side na yan. So ito yung pupuntahan namin dito dati. Noong mga 2003, dito ako nagtatrabaho dati sa appliances. Hello, good morning. Ganito, ito mga stand, di ba? Itong pamangkin ko na to, mahilig to, magaling to mag-ukulele. Naririnig ko siya pag nag-ukulele kasi. Kaya gusto kong bilhan siya ng kung ano yung kailangan pa niya. Oh, may bass na pala sila. Bass na acoustic. Ito yung isa sa mga hinahanap kong instrument, acoustic bass. Ayan. Wala na, mahina. Nakakaano lang, bumalik sa music. Namimili yung pamangkin ko ng string ng gitara niya. Kasi acoustic po. Yung isa mga niya, gusto niya. At saka kapo na rin po, yung kapo. Kasi nung mga kabataan ko rin, ganito rin ako, sober eager. Self-study kumbaga. Kumbaga yung mga kaibigan ko magaling maggitara, so parang nung mga panahon namin talagang pagalingan maggitara nung time na yun. Dito rin yung isa sa mga pinupuntahan naming pamilihan ng mga musical instrument ganun. Ukulele, kaputi ukulele sa Pulam. Oh. Meron akong pala isipan dito na itong packaging ng isang bibili naming, hindi ko alam kung paano nila inilagay yung isang parts nito sa box. Kasi kung titingnan mo, ito yung packaging niya. Ito yung box ng stand ng gitara. Tapos may isang part, ito.
Etong parts na to, ewan ko kung paano nila ipinapasok dito eh. Kasi mas malaki pa yung isang parts kesa sa box eh. Ayan eh. Kahit balik-balik ka rin mo, hindi mo alam kung paano mo ipapasok to sa packaging niya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. Naka-separate daw, so ibig sabihin nasa labas lang to. So ganyan lang yan kanina. Galing nung gumawa, no? Isang bata na naman ang ating napasaya ngayong araw na to. Ayaw, di ba? Parang wish ko lang. Nabili na namin yung gusto ng aking pamangkin. At hindi pa naman lahat yan. Darating pa. Susunod naman isang magandang gitara next time. Gusto ko lang kasi mas ma-inspire pa siyang mag-play ng music. Kasi nung ako nung kabataan ko, kami ng tito niya, yung kapatid ko, talagang bumabanda kami talaga. Nung kapatid kong lalaki, magkasama kami sa banda nun. Nung nagsisimula kami, tugtugan namin nun, mga grunge music, Nirvana, Silverchair, mga grunge basta. Ang sarap tumugtog ng mga bata nung panahon na yun. Tapos mayroon pa kami mga gig. Sinasali kami sa mga gig noon. Tapos nung nag-aral na yung kapatid ko sa Maynila, ayun, bumuo ko na isang banda. Tapos ayun, tuloy-tuloy pa rin. Mga pop naman ang tinutugtog namin. Tapos Battle of the Bands. Mga Battle of the Bands, sumasali kami sa mga Battle of the Bands. Tapos front act na mga concert lanon sa Shakul. Yun, nakailang beses din kami nag-front act sa Shakul nun. Masayang tumugtog sa banda. Malay mo, balang araw, makagawa din ng banda tong pamangking ko. Tumugtog din, mapanood din namin tumutugtog. Next time, mabili naman natin sa kanya, electric guitar next time. Okay. Bibili kami na nung siopaw kasi dati, nung dito sa Pinas pa ako, madalas akong bumibili dito sa Kainang to restaurant. Kasi yung siopaw nila, hindi siya yung siksik sa tawag yung tinapay. Mas marami yung laman kaysa sa tinapay. At saka malaki pa. Ewan ko lang kung malaki pa ngayon ha. Ewan ko lang kung nagbago na. Pero noon ganun. Kaya gusto kong bumili dito eh. Pero tingnan pa rin natin. Isa sa mga kalaro namin nung panahon. Sa computer. Mga panahong bata-bata pa tayo, mga pogi pa tayo. Sabagay, hanggang ngayon pa naman, pogi pa rin kami. Tawag dito, bibili kami dito ng siopaw. Sabi ko nga, ito yung mga pinupuntahan ko nung binibilang ko ng siopaw. Kasi malaman talaga. Pogi-pogi pa rin eh. Long time no see. Bumili lang kami ng siopaw. Tapos ang dami kong nakilala dito. Ay nakita, na-meet na nakakilala sa akin. So parang nagugulat tong pamangking ko na sabi niya, ang dami daw nakakilala sa akin. Sabi ko, kasi friendly kasi talaga ako. Uy! Kuya! Hello, hi! Kuya, kamusta ka? Bats mo nilipag ko naman muna ka. Michelle. Ay, ni Michelle? Dito. Ay, Wen! Mapababae, mapalalaki, bakla, tomboy, lahat yan. Kinakaibigan ko. As long as mabait yung tao sa akin, kaibigan ko talaga. Pero pagka yung masama yung tao sa akin, tsapera kita. Ganun lang yun. So ayun, uwi na kami. At hindi pa naman uwi. Pupunta pa pala kami McDo kasi papabili yung pamangking kong isa. Nandito kami sa plaza ngayon, dito sa Bigan. At ang hirap mag-park. Sa totoo lang, napakaraming motor at napakaraming sasakyan, overcrowded na, sobrang traffic na. Napaka-accessible kasi ang motor kasi pwede mong singit-singit, mas mabilis i-drive, mas maliit yung space. Pero sa sobrang dami ng motor, nauubusan ng parking space. Katulad nito. Ayan, sa sobrang dami ng motor, wala nang space. Kanina, ang pupuntahan lang namin is McDo. Ganda ng McDo namin dito sa Bigan, no? Para lumang bahay talaga. Pero walang parking space do sa parking area nila. Kaya kailangan naming maghanap. Ito pala yung tower. Pero inaayos kasi nila dahil sa nagdaang lindol. Pati yung simbahan doon, no?
Malamig. At least dito malamig kaysa sa labas. Mainit. Hinahayaan ko na lang mag-order. At order na lang siya ng gusto niya. Yung isa sa mga namimiss ko dito yung Sunday Jera. Malaki na rin yung pinagbago ng McDo dito. Dati sa area na to, playground lang dati dito. Pero ngayon, ginawa ng parang orderan. Maluwang. Mas maluwang na yung pilahan sa sa pagkuha ng order. Kasi dati siksikan dyan eh. Pero ngayon mas malaki, mas mahaba. Tapos meron ng dine out. Pwede kang mag-dine doon sa labas. Mas maganda. Mas lumuwag kumbaga. Sa tagal ba naman nang hindi nakauwi dito sa town namin. Malaki-laki na rin yung pinagbago. Yan, grabe. Alright. Ito yung DJ. Kalat. Yung cabinet, tinanggal na. Yan yung anay. Napakalaking anay na dito yan. Tambak. Gamit. Tol. Yan na. Sira-sira na. Parang nagde-demolish na. Alam mo kanina, pagkatapos naming bumili ng McDo ni Jera, ng pamangking ko. Nagano na kami, kumain, umuwi, kumain. Tapos nagpahinga ng konti, and then pinagpatuloy namin yung paglilinis dito sa bahay. Kahapon pa kami naglilinis. Naglinis ako ng mga banyo dito. Tapos yung bayaw ko at saka yung kapatid ko naglinis dito sa sa kwarto. Etong kinatatayon ko ngayon, dati kong kwarto to. Ito yung dati kong kwarto. Matagal na tong pinatayo ng tatay ko, itong bahay na to. Nung nakita ko yung pamangkin ko na natutulog dito at grabe yung kalat at dumi. Hindi naman sa pagpapahiya pero talagang hindi na siguro, napabayaan na siguro. Alam nyo, hindi ko kami mayaman. Namumuhay po kaming ordinaryong tao lang at mahirap din po kami. Nag-abroad ako para sana mabago yung buhay namin. At itong bahay na to, matagal na to. Dito sa kwarto na to, itong kinatatayuan ko. Dati na may anay dito. Konti-konti lang yung mga anay dito sa kwarto ko dati. Pero ngayon, grabe. Ang laki ng anay, ang daming anay. So ang ginawa namin, binakbak namin, tinanggal namin lahat. Ito yung kalalabasan. Ito cabinet yan. Nakalimutan ko nga lang pakita eh. Dapat pala pinakita ko nung una. Ito yung nung bago namin binakbak. So ngayon, lahat yan. Lahat dito may anay, pader. Tinanggal na lang namin yung plywood eh. Tinanggal na lang namin. So ang dami. Tulong-tulungan na lang namin. Ayun yung mga anay, ang dami oh. Nag-aakyatan na yun sila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta to eh. Ayan oh. Anay. So, ang iniisip ko, sprayan namin to ng pangpatay ng anay. Lahat-lahat na. Pero ang pinaka-main cause nito nasa ilalim ng lupa. Kumbaga ilang taon na naming sinasuffer tong anay na to, itong mga pesting to. So no choice na ako kundi talagang tanggalin dahil yung anay gabundok na ang bahay nila. Halos sinakop na ng buong cabinet. So ang ginawa, tinanggal na lang namin. Pati nga yung sa taas ng bubong namin. Sira-sira na. Baka hindi na magtagal yan, bumigay na. Kaya ito yung pag-iipunan ko ay paayos tong bubong ng bahay. Kaya nga hindi ibig sabihin na sa Canada mayaman na kami. Hindi, mahirap din po kami dito. At pati rin sa Canada, mahirap din po kami. Nagsusurvive lang po kami. So kaya nag-abroad para makatulong, bago yung kinabukasan, yung buhay, ganun. Ayan oh, kung nakikita nyo, ayan ang cobweb. Daming cobweb. Kasi yan may plywood yan dati, tinanggal lang namin. Ayan. Wala na, sinira na ng anay. Nasira na ng anay. Ito yung kalalabasan. Nung huling bagyo, grabe daw to. Muntik nang parang matatangay na yung yung bubong. Tapos naglaglagan na yun, sira pa yung wala na, sira na. Wala nang protection. Labas na lang yung mga pako. Ewan ko kung saan kumakapit yung mga pako. Ay, kahit wala nang kinakapitan, nandiyan pa rin sila. Kailangan na talaga na ito ng renovation. Itong bahay. Kasi hindi na magtatagal yan.
baka bumagsak. Delikado. Pati sa kabila, sprayan ng anti-termite, mga anti-anay, mga ganun yung yun ang gagawin. So ito, pagpatuloy na muna namin mga tropa. Ay, natapos din yung paglilinis namin at sobrang pagod na pagod talaga ako. Grabe. Kasi talagang binanatan namin ng binanatan ng paglilinis sa kwarto. Pero okay naman na, kahit pa paano pwede nang tulugan ng pamangkin ko. Pero yung mga gamit, bahala na sila ng kanyang ina na ipasok, balik. Hindi na namin pinalik yung mga laman kasi depende na sa kanila kung ano yung itatapon nila, kung at saka kung ano yung papasok nila. So, ngayon nandito ako sa empanadahan. Kailangan kong matikman yung empanada at saka ukoy. Kasi walang ganito sa sa Canada eh. Kaya titikman ko. At saka iba yung empanada namin dito sa Bigan, saka sa empanada doon sa Lawag. Kaya eto, masarap. Subukan nyo pag nandito kayo sa Bigan, nakapakasyon kayo at umasyal dito, subukan nyo to, empanada at saka ukoy. Bale, empanada lang muna yung in-order ko. So ito yung double-double. At wala silang ukoy dito, pero natatakam din ako sa ukoy eh. Ayan sarap po. Ayan, kulay dilaw, orange. Sa Lawag naman orange, pero dito kulay dilaw. Ayan, repolyo, karne, may itlog, longganisa, ganyan. Sarap niya. Ito yung mga nakakamiss talaga dito sa amin, mga ganitong delicacies. Sarap talaga. Ay, grabe. Busog, sobra. Ang nangyari, nag-order pa ako ng isa. Kaso, hindi ko na naubos. Nasobrahan. Pero, eto lang yung natira. Pangalawa na yan pangalawa na yan. Hindi ko na kinain yung balat. Okay na sana yung isa, pero siyempre, parang nagustuhan ko yung lasa. Pero yung huli na, medyo naumay na ako. Nasobrahan na. Kasi sa medyo rin kasi yung mantika niya. Yeah, okay na. Craving success. Satisfied. Craving satisfied. Okay na to. Next time ulit. Ayan, pag mapunta kayo dito sa Bigan, hanapin nyo to. Pagbornayan's Empanada. Kaso ito yung gusto ko kanina, kaso wala nga lang. Corner dito sa kalsada. Crossing pala. Corner. Rizal Street Rizal Street. Ayun. Madali lang hanapin to. Bigan City. Basta dito lang sa Bigan, makikita nyo to. Thank you, manang. Katapos ng empanada, pure gold muna. Na may bibilin na ako. Mga kulang doon sa mga nag-grocery namin doon. Nandito ako sa meat section. Tapos nakita ko yung mga nandito. Actually, pwede silang doon sa amin nga, di ba, butcher? Pwede silang mag-apply sa High Life gamit ang experience nila dito. Dati may mga batch ako dito na nagtatrabaho dito. Hindi ko alam kung nag-apply sila. Wala na akong balita sa kanila eh. Pero maganda sana kung nakapunta na rin sila sa ibang bansa gamit yung experience nila dito. Para pare-parehas na kaming gaganda buhay. Baby, you give me ice and fire. Uy! Pugi! Yo, mate!